Pera lang ang habol mo, hampas lupa. Ang malupit na sampal ni Nova ay nagpabagsak kay Yelena sa sahig, habang si Rick ay malamig na nakatalikod. Sa gitna ng karangyaan ng mga Iturralde, parang basahan siyang inapakan. Ngunit nang dumulas ang isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa, namutla si Don Juan. Pinunasan ni Yelena ang dugo sa labi at tumayo. Hanggang kailan siya magiging alipin ng kasalanang hindi niya ginawa? Ang apo ng magnanakaw ay nandito upang magbayad. Ang malamig at may awtoridad na boses ni Don Juan Iturralde ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng engrandeng bulwagan, mistulang patalim na humiwa sa tahimik na hangin. Nakatayo siya sa itaas ng malapad na hagdanang gawa sa marmol, hawak ng mahigpit ang kanyang tungkod, habang ang kanyang matatalim na mata ay nakapako sa dalagang nasa ibaba. Pinilit ni Yelena na lunukin ang nakakapasong bikig sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang mga binti. Tila ba biglang nawalan ng dugo ang kanyang mga ugat. Higit niyang hinigpitan ang hawak sa strap ng kanyang kupasing canvas bag. Sa loob ng bag na yon ay ang mga gamot ng kanyang Lola Elena na binili niya mula sa mga barya-baryang inipon niya sa paglalaba. Naroon din ang isang lumang panyo na bordado ng pangalan ng kanyang lola. Habang pinapakinggan ang masasakit na salita ng matanda, pasimple niyang idiniin ang kanyang palad sa kanyang kaliwang dibdib. Sa ilalim ng kanyang lumang blusa ay naroon ang isang malabong peklat mula sa operasyon sa puso noong siya ay bata pa. Ang buhay na binili ng perang sinasabi nilang ninakaw ng kanyang lola. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang mabigat na utang na loob. Paano ba niyang isusuko ang kanyang dignidad para bayaran ang isang kasalanan ang kahit kailan ay hindi niya maintindihan? Yumuko si Yelena, hindi upang magmakaawa, kundi upang itago ang nagbabadyang mga luha. Sa isang boses na nanginginig, ngunit puno ng paggalang at pagtanggap sa kanyang malupit na tadhana, sumagot siya, "Opo, Don Juan, kahit habang buhay po." Saglit na natigilan ang matanda. Kumunot ang noo nito at mas lalong humigpit ang hawak sa tungkod hanggang sa pumuti ang mga buto ng kanyang kamay. May kung ano sa mga mata ni Yelena, isang pamilyar na kalungkutan at katapangan na tila bumulabog sa isang nakabaong alaala sa isip ni Don Juan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi at tumalikod nang walang sinasabing anuman. Lumapit ang isang matandang babae na may maamong muka at mapuputing buhok. Siya si Aling Rosa, ang mayordoma ng mansyon. Sa mga mata ng matanda ay may nakatagong awa habang iginigiya niya si Yelena palayo sa nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier. Pababa sa isang makipot at madilim na pasilyo patungo sa silid ng mga katulong sa basement. Ang amoy ng lumang kahoy at halumigmig ay sumalubong sa kanila. Ibinaba ni Yelena ang kanyang bag sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon na nakapatong sa kinakalawang na kama. Walang kahit anong palamuti ang silid, ngunit para kay Yelena, isa itong santuwaryo kung saan maaari niyang itago ang kanyang pagkatao. Maingat niyang inilabas ang isang lumang uniforme ng katulong. Pinasadahan niya ng kanyang magaspang na palad ang mga gusot ng tela. Pilit itong pinapatag ng may labis na pag-iingat. Mistulang isang sundalong naghahanda ng kanyang baluti bago sumabak sa isang madugong giyera. Kinahapunan, nagsimula na ang kanyang mga gawain. Bit-bit ang isang mabigat na timba ng tubig at mga basahan, maingat siyang umakyat sa likurang hagdanan. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang matangkad na bulto na pababa. Muntik na siyang mabunggo sa isang malapad na dibdib. Napaatras si Yelena at mabilis na yumuko. Nang iangat niya ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ng lalaking matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Si Rick Iturralde. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit. Ang kanyang panga ay tiim at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Wala itong sinabi. Tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagpapahiwatig
na siya ay isang dumi na hindi dapat madikitan. Humakbang si Rick palayo. Iniiwasan siyang magkadikit ang kanilang mga balikat. Ngunit bago ito tuluyang lumihis ng landas, sandaling napako ang paningin ng binata sa panginginig ng maninipis na balikat ni Yelena, na pilit binubuhat ang mabigat na timba. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Rick. Ngunit kasing bilis ng kidlat ay naglaho rin ito, napalitan muli ng blangkong ekspresyon. Gabi na nang muling makahinga ng maluwag si Yelena. Sa loob ng malawak at tahimik na kusina, nakahanap siya ng pagkakataong maupo sa isang sulok. Nasa harapan niya ang isang maliit na mangkok ng tirang sabaw mula sa hapunan ng mga Iturralde. Hahawakan na sana niya ang kutsara nang biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Pumasok si Nova, ang nobya ni Rick. Suot ang isang mamahaling silk nightgown na nakasunod sa bawat kurba ng kanyang katawan. Naglakad ito palapit sa mesa ni Yelena. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango ay mabilis na nilamon ang hangin sa kusina. Tumigil si Nova sa harap ng dalaga. Pinagmasdan ang hamak na pagkain nito at gumuhit ang isang matamis, ngunit nakakalasong ng ngiti sa kanyang mga labi. Bago pa man makatayo si Yelena upang magbigay galang, sinadya ni Nova na hawiin ang mangkok gamit ang kanyang kamay. Ang mainit na sabaw ay tumilapon at kumalat sa mga kamay at braso ni Yelena, kasabay ng pagkabasag ng porselana sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Napapikit si Yelena dahil sa hapdi ng paso, pinigilan ang sariling mapasigaw habang ang init ay tumatagos sa kanyang balat. Tiniklop ni Nova ang kanyang mga braso at inosenteng nagtakip ng bibig. "Ay, sorry, Yelena. Akala ko kasi basurahan." Malamig na wika ni Nova. Ang kanyang boses ay parang pulot na may lason. "Pareho kasi kayo ng amoy. Linisin mo agad iyan bago pa makita ni Don Juan. Sayang naman ang ipinapakain namin sa'yo kung pati ito ay palpak ka." Tinalikuran siya ni Nova at dahan-dahang naglakad palabas. Iniiwan si Yelena na nakaluhod sa sahig. Nanginginig ang mga namumulang kamay ni Yelena habang dahan-dahang pinupulot ang mga nagkalat at matatalas na piraso ng nabasag na mangkok. Ang amoy ng mamahaling ulam at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay pumuno sa malawak na silid kainan ng mga Iturralde. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag, tila isang eksena sa pelikula ang nagaganap. Isang marangyang salo-salo para sa pagdiriwang ng isang matagumpay na negosyo. Ngunit para kay Yelena, ang bawat kislap ng kristal at bawat tunog ng pilak na kubyertos ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang malinis, ngunit lumanang uniforme, hawak ang isang bote ng mamahaling alak. Siya ay naroroon, ngunit hindi dapat makita. Siya ay isang anino sa gitna ng liwanag. "Rick, ang bait mo talaga." Ang malambing na boses ni Nova ay bumasag sa katahimikan ng hapag. Hinawakan ni Nova ang kamay ni Rick at lumingon kay Don Juan na may suot na mapagkunwaring ngiti. "Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, napaka-generous ng pamilya Iturralde. Imagine, binigyan niyo pa rin ng trabaho ang apo ni Lola Elena kahit alam nating lahat ang nangyari noon. Hindi ba, Yelena?" Ramdam ni Yelena ang biglang pagbaling ng lahat ng paningin sa kanya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang lola sa harap ng maraming tao ay parang isang sampal na hindi natatapos. Nanatiling nakayuko ang dalaga, hindi magawang iangat ang kanyang mga mata. "You know, Rick," patuloy ni Nova habang iniikot-ikot ang kanyang wine glass, "I truly believe in second chances. Kahit na may bad blood sa pamilya, baka naman kay Yelena ay magbago na ang swerte. We should be proud of her for trying to pay back the utang of her grandmother. Kahit na parang imposible namang mabayaran ang ganoon kalaking halaga sa simpleng paglilinis lang." Kumunot ang noo ni Rick. Tumitig siya sa kanyang pagkain, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na tinidor. Ramdam niya ang panginginig ni Yelena
na nakatayo sa likuran niya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihing sapat na ang mga parinig. Ngunit ang seryosong mukha ni Don Juan sa kabisera ng mesa ang nagpapigil sa kanya. Ang katahimikan ni Rick ay tila isang pahintulot sa kalupitan ni Nova. "Yelena, magsaling ka pa nga ng wine." Utos ni Nova, ang boses ay puno ng awtoridad na nakabalot sa pekeng tamis. Lumapit si Yelena nang may nanginginig na mga kamay. Binuhat niya ang mabigat na bote at dahan-dahang itinagilidi ito sa baso ni Nova. Ngunit sa bawat salitang binitawan ni Nova kanina, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig. Isang maliit na pagkakamali, isang pagtagilid lamang ng bote, at isang patak ng pulang likido ang dahan-dahang gumuhit sa puting-puting tela ng mesa. Tila isang sariwang sugat na unti-unting kumakalat sa gitna ng karangyaan. Tumigil ang lahat ng tunog ng pagkain. Ang katahimikan ay naging mabigat at nakakasakal. "Oh my God!" bulong ni Nova. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa likod ng kanyang pagkukunwari. "Ang mahal ng tablecloth na ito, Yelena. Galing pa ito sa Italy. Bakit ba napaka-clumsy mo? O baka naman, pati ba naman sa paglilinis, may nananakaw ka pa ring oras kaya ka nagmamadali? Sayang ang bayad sa'yo kung ganito ka rin lang." Paumanhin po, Ma'am Nova," pabulong na sagot ni Yelena habang mabilis na kinuha ang kanyang pamunas. Lumuhod siya sa sahig upang maabot ang mantsa. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na marmol. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, napansin ni Rick ang isang bagay. Habang pilit na pinupunasan ni Yelena ang tela, lumitaw ang isang manipis at maputing peklat sa kanyang kaliwang pulso. Isang peklat na tila iniwan ng isang karayom o isang lumang sugat mula sa ospital. Natigilan si Rick. Tila may isang malabong alaala na pilit kumakatok sa kanyang isipan. Isang maliit na batang babae na umiiyak sa isang madilim na koridor ng ospital. Maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa niya makuha ang sagot, mabilis na itinago ni Yelena ang kanyang braso sa ilalim ng kanyang manggas. Matapos ang hapunan, mabilis na tumakas si Yelena patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Sa isang madilim na sulok ng lababo, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Aling Rosa iyon. Walang imik na iniabot ng matanda. Ang isang pirasong pandesal na balot sa tissue. "Kumain ka muna, anak. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga salita nila. Ang mahalaga, marangal ang ginagawa mo." Kinagat ni Yelena ang tinapay. Ang lasa nito ay humahalo sa alat ng kanyang mga luhang. Hindi na niya napigilang bumagsak. Ang maliit na kabutihang yon mula kay Aling Rosa, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Malalim na ang gabi nang lumabas si Yelena upang itapon ang mga basura sa malaking basurahan sa dulo ng hardin. Ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng basang lupa. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may nagmamasid sa kanya. Tumigil siya sa gitna ng damuhan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-aspas ng mga dahon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kabilang dako ng naglalakihang mga puno, sa likod ng mga bakal na bakod ng mansyon, may isang bulto ng tao na nakatayo sa kadiliman. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang titig nito ay nakapako sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Yelena. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Sino ang taong iyon? At bakit tila ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang panganib na mas matindi pa sa galit ni Don Juan? Dahan-dahang iniangat ng misteryosong tao ang kanyang kamay. Tila may gustong abutin. Bago ito mabilis na naglaho sa dilim nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng mansyon. Hindi ka ba napapagod na laging nasasaktan? Bakit hinahayaan mo silang tapak-tapakan ka ng ganyan? Ang mga salitang yun ni Rick ay tila mas masakit pa kaysa sa paso ng mainit na sabaw
Sa balat ni Yelena, nakatayo sila sa gitna ng madilim na hardin, sa ilalim ng kalangitang unti-unting nilalamon ng makakapal na ulap. Bago pa man makasagot ang dalaga, ang malamig na kamay ng misteryosong tao sa dilim ay biglang humawak sa kanyang braso. Ang higpit nito ay tila bakal na nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa likuran ni Yelena. Hindi nakasigaw ang dalaga dahil sa sobrang takot. Ngunit bago pa man siya mahila ng kung sino man ito patungo sa kadiliman ng mga puno, mabilis na humakbang si Rick. Ang tunog ng kanyang sapatos sa damuhan ay mabilis at puno ng determinasyon. Dahil sa takot na mahuli, binitawan ng estranghero si Yelena at mabilis na tumakbo patungo sa bakod ng mansyon hanggang sa lamunin ito ng dilim. Napaatras si Yelena. Ang kanyang mga binti ay tila naging yelo sa lambot hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa basang damuhan. Kasabay nito, ang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa lupa. Tila ba nakikisabay sa marahas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi nagatubili si Rick. Sa halip na tumawag ng gwardya, mabilis siyang lumapit kay Yelena. Nakita niya ang panginginig ng dalaga, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding sindak. Sa isang iglap, naramdaman ni Yelena ang bigat at init ng isang mamahaling tela na bumalot sa kanyang mga balikat. Ipinatong ni Rick ang kanyang suit jacket sa dalaga. Ang amoy ng kanyang panlalaking pabango ay humalo sa amoy ng basang lupa. Halika na, bago ka pa magkasakit. Ang boses ni Rick ay hindi na kasing lamig ng kanina. May bahid na ito ng pag-aalala na pilit niyang itinago. Binuhat ni Rick si Yelena sa kanyang mga bisig. Ang init ng katawan ng binata ay tila isang pader na nagpoprotekta sa kanya laban sa malupit na bagyo. Dinala niya ang dalaga sa loob ng greenhouse, isang silid na gawa sa salamin kung saan ang mga kakaibang bulaklak ay namumukadkad sa gitna ng gabi. Dito, ang ingay ng ulan sa labas ay tila naging isang malungkot na himig na bumabalot sa kanilang dalawa. Ibinaba ni Rick si Yelena sa isang maliit na silya. Pareho silang basang-basa. Ang kanilang mga damit ay nakadikit sa kanilang balat. Kinuha ni Rick ang isang malinis na puting tela mula sa gilid at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Sir, ako na po. Huwag niyo na pong gawin iyan. Mahinang pagtutol ni Yelena. Pilit na iniiwas ang kanyang mukha. Baka makita tayo ni Ma'am Nova. Baka po magalit siya. Ngunit hindi tumigil si Rick. Lumuhod siya sa harapan ni Yelena. Isang posisyon na hindi kailanman gagawin ng isang ituralde sa isang katulong. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mukha ng dalaga. Maingat na pinupunasan ang mga patak ng ulan at luha na humhalo sa kanyang pisngi. Ang bawat dampi ng tela ay tila isang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ni Yelena. Huwag mong isipin si Nova. Sa pagkakataong ito, isipin mo muna ang sarili mo, bulong ni Rick. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Yelena. Sa sandaling iyon, nawala ang run hairs ng mayaman at mahirap. Nawala ang utang na loob at ang kasalanan ng nakaraan. Mayroon lamang dalawang pusong naghahanap ng init sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahang itinaas ni Rick ang kanyang kamay at hinawi ang basang buhok na tumatakip sa noo ni Yelena. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng dalaga. Isang haplos na puno ng mga bagay na hindi masabi ng kanyang labi. Ang katahimikan sa loob ng greenhouse ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat paghinga nila ay nagdadala ng isang panganib na maaari nilang pagsisihan habang buhay. Salamat po, Sir Rick, bulong ni Yelena. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho. Mabilis siyang tumayo at iniwan ang jacket sa silya. Pilit na binabalik ang pader na naghihiwalay sa kanila. Kailangan ko na pong bumalik sa loob. Marami pa po akong lilinisin. Tumalikod si Yelena at tumakbo palabas ng greenhouse. Hinahayaang muli siyang lamunin ng ulan. Hindi niya nakita ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Rick habang pinagmamasdan nito ang kanyang pag-alis.
Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng silid-laba. Si Nova, suot ang kanyang mamahaling robe, ay pumasok upang maghanap ng kanyang gamit. Doon, sa ibabaw ng tumpok ng mga lalabang damit, nakita niya ang itim na jacket ni Rick. Kinuha niya ito at tinaas sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang isang mahabang hibla ng buhok na nakakapit sa kwelyo ng jacket. Isang buhok na hindi sa kanya, kundi kay Yelena. Ang amoy ng buhok na yon ay humahalo sa amoy ng pabango ni Rick. Isang katotohanang tila isang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Nova. Ang kanyang kamay ay humigpit sa tela ng jacket hanggang sa magusot ito ng husto. Ang tamis ng kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang nangiting puno ng paghihiganti. Yelena, para sa'yo talaga ito. Huwag ka nang mahiya. Tanggapin mo na. Ang boses ni Nova ay kasing tamis ng asukal, ngunit sa pandinig ni Yelena, tila ito ay isang babala na hindi niya maipaliwanag. Nakatayo sila sa gitna ng kusina, kinabukasan matapos ang gabi sa greenhouse. Inabot ni Nova ang isang maliit, ngunit mamahaling bote ng losyon para sa mga kamay mong sanay sa hirap. Sayang naman kung magkakalyo, baka hindi na makapagtrabaho ng maayos. Salamat po, Ma'am Nova. Maraming salamat po. Sagot ni Yelena, dahan-dahang tinanggap ang regalo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kurot ng hiya. Inakala niyang galit si Nova dahil sa jacket ni Rick, ngunit ang ipinapakitang kabaitan ng dalaga ay nagparamdam sa kanya ng matinding pagkakautang. Maingat na inilagay ni Yelena ang bote sa ilalim ng kanyang kama sa maliit na silid sa basement. Hindi niya alam, ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mapanuring mga mata ni Nova mula sa malayo. Isang tingin na puno ng maitim na balak. Lumipas ang ilang oras habang abala si Yelena sa pagpupunas ng mga antigong figurin sa sala. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang sing-sing ko! Rick! Lolo! Ang engagement ring ko nawawala. Mabilis na nagkatipon ang lahat sa engranding sala. Si Nova ay nakasalampak sa sopa, humihikbi at hawak ang kanyang kaliwang kamay na wala ng suot na diamante. Si Don Juan ay nakatayo sa tabi niya. Ang muka ay namumula sa galit. Habang si Rick ay nakatayo sa pintuan, ang mga mata ay mabilis na naglakbay patungo kay Yelena na nakatayo sa isang sulok. Hawak pa rin ang basahan. Walang ibang pumasok sa kwarto ko, kundi ang mga katulong. Sigaw ni Nova sa gitna ng kanyang mga luha. Rick, kabibigay mo lang nito sa akin. Napakahalaga niyon. Rosa, tawagin ang lahat ng tauhan. Halughugin ang bawat sulok ng mansyong ito, lalo na ang mga silid sa basement. Ang utos ni Don Juan ay tila isang hatol ng kamatayan. Nagsimula ang kaguluhan. Isa-isang nilabas ang mga kagamitan ng mga katulong. Nang dumating ang mga gwardya sa silid ni Yelena, ang dalaga ay nakatayo lamang sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa tindi ng kaba. Wala siyang ninakaw. Alam niya iyon. Ngunit bakit tila ang hangin sa paligid niya ay nagiging masikip? Ang tunog ng pagbaligtad ng kanyang manipis na kutsyon ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Isa sa mga gwardya ang yumuko at kinuha ang bote ng losyon na ibinigay ni Nova kanina. Dahan-dahang binuksan ang takip nito. Doon, sa ilalim ng puting cream, ay may isang bagay na kumikislap, isang diamanteng sing-sing. Ito ba ang hinahanap nyo? Tanong ng gwardya. Tila tumigil ang mundo ni Yelena. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging bato. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Magnanakaw? Sabi ko na nga ba, hindi nagbubunga ng mabuti ang lahi niyo. Ang sigaw ni Don Juan ay sinundan ng isang malakas na paghampas ng kanyang tungkod sa sahig. Rosa, dalhin ang babaeng ito sa labas. Hindi ko na palalagpasin ito. Hinila ng mga gwardya si Yelena patungo sa gitna ng sala.
Doon, nakita niya si Rick. Ang binata ay nakatingin sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang init ng greenhouse. Ang mga mata ni Rick ay puno ng pagkadismaya at isang malalim na sugat. Bakit, Yelena? Ang mahinang tanong ni Rick ay mas masakit pa sa anumang sampal. Bakit kailangang gawin mo ito matapos ang lahat? Hindi ko po ginawa yon, sir. Maniwala po kayo, hindi ko po ninakaw yan. Panisigaw ni Yelena. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na. Lumuhod siya sa harap ni Don Juan, pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon nito. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong paalisin. Kailangan ko po ang trabahong ito para sa lola ko. Gagawin ko po ang lahat. Basta huwag niyo lang po akong ipakulong. Sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, habang ang mga kamay ni Yelena ay nakasubsob sa malamig na sahig, dahan-dahang lumapit si Nova. Yumuko ang dalaga at bumulong sa kanya. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Sabi ko sa iyo, Yelena, basuran ka lang, at ang basura itinatapon. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono sa sala. Mabilis itong sinagot ni Aling Rosa. Ang mukha ng matandang mayordoma ay biglang namutla. Yelena, anak, tawag ni Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig sa takot. Ang ospital. Tumatawag ang doktor. Ang lola mo. Inatake siya muli. Kailangan mo raw pumunta ron agad kung gusto mo pa siyang maabutan. Tumingala si Yelena. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Ang mundo niya ay sabay-sabay na gumuho. Ang kanyang dangal ay ninakaw. At ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay unti-unti na ring binabawi ng tadhana. Wala akong pakialam kung mamatay ang lola mo. Ang isang magnanakaw ay hindi karapat-dapat sa kahit anong awa. Ang bawat salita ni Don Juan Iturralde ay tila isang malaking pako na ibinaon sa puso ni Yelena. Nakaluhod ang dalaga sa gitna ng malamig at matigas na sahig ng opisina ng matanda. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa semento. Ramdam ang lamig na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi na niya inisip ang kanyang dangal. Hindi na niya inisip ang singsing na pilit ibinibintang sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang lola na nakaratay sa ospital, naghihingalo at naghihintay ng himala. Don Juan, nakikiusap po ako. Ang tinig ni Yelena ay paos na dahil sa walang tigil na pag-iyak. Kahit po kaltasan niyo ang sweldo ko sa susunod na 10 taon, kahit po maging alipin niyo ako habang buhay nang walang bayad, pakiusap po, pahiramin niyo ako ng pambayad sa operasyon. Si Lola Elena na lang po ang meron ako. Sa tabi ni Don Juan, nakatayo si Nova na may suot na mapagkunwaring lungkot sa mukha. Humawak ito sa braso ng matanda at bumuntong hininga. Lolo, baka naman acting lang ng lola niya yan para makahingi ulit ng pera. Alam niyo naman po, ganyan ang mga taong sanay sa panlilinlang. Ninakaw na nga niya ang engagement ring ko, ngayon naman ay gagamitin niya ang sakit ng lola niya para makakuha ng higit pa. Ang bawat salita ni Nova ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Yelena. Tumingala siya at tumingin sa pintuan kung saan nakatayo si Rick. Ang binata ay nakasandal sa hamba ng pinto. Madilim ang muka at nakatikom ang mga bibig. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Yelena, puno ng mga katanungang hindi masagot-sagot. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga pulis. Ang malamig na utos ni Don Juan ang tumapos sa lahat. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumayo si Yelena nang walang tulong ng sinuman. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang kanyang paningin ay nagdidilim. Lumabas siya ng opisina na tila isang aninong wala ng buhay. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, nararamdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Saan siya kukuha ng pera? Wala siyang kaibigan. Wala siyang ibang kamag-anak. Naisip na niyang pumunta sa mga nagpapautang sa kanto.
kahit na kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Ngunit bago pa man siya makalampas sa malaking bakal na gate ng mansyon, isang mabilis na hakbang ang narinig niya mula sa likuran. Isang kamay ang humawak sa kanyang siko at marahas siyang iniharap. Si Rick iyon. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang paghinga ay mabilis. Tila ba tumakbo siya upang maabutan ng dalaga. Walang salitang binitawan ng binata. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Yelena at may inilagay na isang manipis at matigas na bagay sa kanyang palad. Isang ATM card. Ang password ay ang petsa ng unang gabi na nagkita tayo sa hardin. Ang boses ni Rick ay garis sa emosyon, mahina, at tila natatakot na may makarinig. Gamitin mo yan para sa lola mo. At tandaan mo, Yelena, bayaran mo ako, hindi gamit ang pera, kundi gamit ang katotohanan. Gusto kong malaman kung bakit mo nagawa ito sa amin. Hindi nakapagsalita si Yelena. Ang init ng card sa kanyang palad ay tila isang apoy na nagbigay ng panandaliang init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Gusto niyang sumigaw na wala siyang ninakaw, na mahal niya ang pamilyang ito, higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi. Tumalikod si Rick at mabilis na bumalik sa loob ng mansyon. Iniiwan ang dalaga na nakatayo sa gitna ng dilim. Mabilis na nagtungo si Yelena sa ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makina ay sumalubong sa kanya. Sa loob ng intensive care unit, nakita niya ang kanyang lola na napapaligiran ng mga tubo. Ang matanda ay tila mas lalong lumiit at nanghina. Lumapit si Yelena at hinawakan ang tuyot na kamay ni Elena. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, dahil sa gamot, nagsimulang gumalaw ang mga labi ng matanda. Isabela, Isabela, ang pabulong na tawag ni Elena. Natigilan si Yelena. Si Isabela ang pangalan ng yumaong ina ni Rick. Bakit ang pangalan nito ang tinatawag ng kanyang lola sa gitna ng bingit ng kamatayan? Samantala, sa loob ng mansyon, naiwan si Don Juan sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang lihim na drawer sa kanyang mesa at inilabas ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang sanggol na nakabalot sa isang kumot na may burda ng pamilya Iturralde. Hawak ang litrato, nanginig ang kanyang mga kamay, habang ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pangamba. Sana nilunod na lang kita noon, ang mahinang bulong ni Don Juan sa hangin, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Sana ay hindi ka nalang isinilang upang maging sumpa sa pamilyang ito. Sana hindi na lang tayo nagtagpo para hindi ganito kasakit ang bawat pagtibok ng puso ko. Ang bulong na yon ni Yelena ay tila naglaho sa hangin habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Rick. Lumipas ang 2 araw mula nang ibigay sa kanya ng binata ang ATM card. At sa halip na mapayapa ang lahat, isang bagong unos ang dumating sa mansyon. Dahil sa pagsuong sa ulan ng gabing iyon upang sundan si Yelena, dinapuan ng matinding lagnat si Rick. Sa loob ng malawak at marangyang kwarto ng binata, ang tanging maririnig ay ang mahina at mabilis na paghinga nito. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng init at ang kanyang mga labi ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng matagal. Pumasok si Nova sa silid, suot ang isang mamahaling bestido at tila nagmamadali. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang hinawakan ang noo ni Rick gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na tila natatakot na madumihan. Rick, ang init mo naman. Bakit ba kasi kailangan mo pang lumabas sa ulan para sa babaeng yon? Reklamo ni Nova habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. I have a spa appointment at kailangan kong mag-ayos para sa gala mamaya. I can't stay here and catch your fever. Rosa, tawagin mo yung bagong katulong. Siya ang mag-alaga rito. Pagod na ako. Hindi man lang hinintay ni Nova na sumagot si Rick bago ito mabilis na lumabas ng silid. Iniwan ang amoy ng kanyang matapang na pabango
na tila lason sa hangin. Ilang sandali pa, pumasok si Yelena bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang mapanganib ang mapalapit sa binata, lalo na't sariwa pa ang sugat ng bintang sa kanya. Ngunit ang utang na loob niya rito dahil sa perang sumalba sa kanyang lola ang nagtulak sa kanya. Magdamag na hindi umalis si Yelena sa tabi ni Rick. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang noo, leeg at mga braso ng binata upang mapababa ang lagnat nito. Sa bawat dampi ng basang tela sa mainit na balat ni Rick, nararamdaman ni Yelena ang isang kuryenteng tila humahaplos din sa kanyang sariling puso. Madaling araw na nang magsimulang magmuni-muni si Rick sa gitna ng kanyang mataas na lagnat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw ng balisa sa ibabaw ng kumot hanggang sa mahuli niya ang maliit na kamay ni Yelena. "Huwag kang aalis." Ang pabulong na pagsusumamo ni Rick ay mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Yelena. "Bakit ikaw pa? Bakit ang hirap mong alisin sa isip ko kahit na alam kong hindi dapat?" Marahang hinila ni Rick ang kamay ni Yelena, dahilan upang mapayuko ang dalaga at mapalapit ang kanyang mukha sa binata. Sa dilim ng silid, ang kanilang mga hininga ay nagsama, mainit at puno ng emosyon. Ang bawat tibok ng puso ni Yelena ay tila naririnig sa buong kwarto. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng Ranhers. Ang mga mata ni Rick, kahit na nanlalabo dahil sa sakit, ay nakatitig sa mga mata ni Yelena nang may lalim na hindi niya kailanman ipinakita noong siya ay gising. Itinaas ni Rick ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Isang haplos na puno ng pagsisisi at kailangang pag-ibig. "Yelena!" Bulong ni Rick bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang noo sa balikat ng dalaga. Naramdaman ni Yelena ang pagtulo ng kanyang sariling luha. Hinayaan niyang manatili sila sa ganoong posisyon, isang sandali ng katahimikan at init sa gitna ng isang mundong bawal para sa kanila. Sa pagkakataong yon, hindi siya isang katulong at hindi ito isang mayamang tagapagmana. Sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng hilom sa isa't isa. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat ni Rick at lumalim ang tulog nito, dahan-dahang kumawala si Yelena. Sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang isang itim na cotton button na nalaglag mula sa damit ni Rick. Pinulot niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Isang maliit na alaala ng gabing ito na dadalhin niya habang buhay. Lalabas na sana si Yelena ng silid nang makita niya si Aling Rosa na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ng matandang mayordoma ay puno ng takot at lungkot. Nakatingin ito kay Yelena na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. "Diyos ko, Yelena." Ang pabulong na panalangin ni Aling Rosa ay nagpapatigil sa mundo ng dalaga. "Huwag kang lalapit ng ganyan sa kanya, anak. Maulit na naman ang trahedya. Ganyan-ganyan din ang simula ng lahat bago nawala si Isabela." Natigilan si Yelena. Ang pangalan ni Isabela ay muling lumitaw. Tila isang sumpa na bumabalot sa pamilya Iturralde at sa kanyang sariling tadhana. Samantala, sa kabilang dako ng mansyon, ang tunog ng pagpindot sa telepono ay maririnig mula sa silid ni Nova. Ang kanyang mukha ay madilim habang nakikipag-usap sa kung sino sa kabilang linya. "Gawin mo na ang plano. I want her out of this house at siguraduhin mong wala na siyang babalikan pa. Ang bawat hakbang mo ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Isang maling galaw at dudurog ito sa iyong buong pagkatao." Ito ang naging babala ni Aling Rosa kay Yelena ng madaling araw na iyon. Habang naglalakad ang dalaga sa madilim na pasilyo palayo sa silid ni Rick, hinarang siya ng matandang mayordoma. Ang mga mata ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala. Tila nakikita niya ang isang multong naglalakad sa harap niya. "Yelena, anak, huwag mong hayaang mahulog ang loob mo sa kanya.
Ang pabulong na pagsusumamo ni Aling Rosa ay naging isang malamig na hangin sa batok ng dalaga. Ang pamilya Iturralde ay parang isang malaking makina. Kung haharang ka sa landas nila, dudurugin ka nila ng walang pasintabi. Ganito rin ang nangyari kay Isabela. Huwag mong hayaang maging bahagi ka ng kanilang sumpa. Hindi nakasagot si Yelena. Ang bawat salita ay tila isang babalang hindi niya kayang talikuran. Ngunit sa kabila ng takot, ang init ng haplos ni Rick sa kanyang pisngi noong gabi ay nananatiling buhay sa kanyang balat. Samantala, napansin ni Nova ang bawat maliit na pagbabago kay Rick mula nang gumaling ito. Ang paraan ng pagtingin ng binata kay Yelena, isang tinging puno ng pagkalito at hindi maipaliwanag na lambot, ay nagpaalab sa galit sa puso ng dalaga. Hindi siya papayag na isang hamak na katulong ang kumuha sa atensyon ng lalaking para sa kanya lamang. Nagpasya si Nova na magdaos ng isang engrandeng gala sa mansyon, isang pagdiriwang upang bigyang pugay ang kasaysayan ng pamilya Iturralde. Sa araw ng okasyon, ipinatawag niya si Yelena sa kanyang silid. Yelena, gusto kong maging bahagi ka ng selebrasyong ito. Ang boses ni Nova ay kasing tamis ng honey, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Inabot niya ang isang magandang bestido at isang kumikinang na kwintas. Isuot mo ito. Gusto kong ikaw ang maging representative ng mga tauhan namin na magbibigay ng mga regalo sa mga bisita. Isang paraan ito para ipakita na mabait kaming mga Iturralde sa inyo. Ma'am Nova, baka po hindi nararapat. Ang pag-aalinlangan ni Yelena ay binaliwala ng dalaga. Isuot mo na. Regalo ko ito sa'yo. Ang huling hirit ni Nova bago ito lumabas ng silid. Nagsimula ang gabi ng gala. Ang mansyon ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan. Suot ang ibinigay na damit, tumayo si Yelena sa isang sulok, nakayuko at hindi komportable. Habang nagpapatuloy ang musika at tawanan, isang malakas na bulong-bulungan ang nagsimulang kumalat sa gitna ng mga bisita. Nawawala ang pinakaimportanteng alahas ng pamilya, ang gintong kwintas na pagmamay-ari ni Isabela, ang tanging alaala ni Rick sa kanyang ina. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang bawat tauhan ay tinawag sa gitna ng bulwagan. Si Don Juan ay nakatayo sa harap, ang kanyang mukha ay kasing itim ng gabi sa tindi ng galit. Sa kanyang tabi, si Nova ay tila nagpapanik, ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng nakatingin kay Yelena. Walang ibang pumasok sa study room ko, kundi ang mga nag-aayos ng dekorasyon. Sigaw ni Don Juan. Rick, tawagin ang mga security. Hindi pwedeng mawala ang huling alaala ng iyong ina. Lumapit si Nova kay Don Juan at may ibinulong. Lolo, baka naman nasa silid lang ito ng isa sa mga tauhan. Hindi ba't si Yelena ang huling nakitang lumabas sa direksyong yon kanina? Mabilis na nagtungo ang mga gwardya sa basement. Kasunod nila si Rick, Don Juan at ang mga bisitang usisero. Sa harap ng lahat, pilit na binuksan ang maliit na cabinet ni Yelena. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa sahig ay tila isang marahas na musika. Doon, sa ilalim ng kanyang manipis na unan, ay may isang bagay na gintong kumikinang, ang kwintas ni Isabela. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Yelena. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging bato. Tumingala siya at nakita ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Suot ang magandang damit na ibinigay ni Nova. Tila ba isa siyang magnanakaw na nagbibihis mayaman. Lumingon si Yelena kay Rick. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, umaasang may makikitang kahit isang maliit na bahagi ng tiwala sa mga mata ng binata. Gusto niyang sumigaw na gawa-gawa lamang ang lahat, na biktima siya ng isang mapanirang plano. Ngunit si Rick ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay malamig at tila walang nararamdaman. Ang bawat salita ay unti-unting namumuo sa kanyang mga labi hanggang sa ibitaw niya ang mga salitang dumurog sa huling bahagi ng puso ni Yelena.
Siguro nga nasa dugo niyo na talaga ang pagnanakaw. Ang boses ni Rick ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay mas masakit pa sa anumang latay. Binigyan kita ng tiwala, Yelena. Binigay ko sa iyo ang lahat, ngunit ito ang isusukli mo sa alaala ng ina ko. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na kulog ay yumanig sa buong mansyon. Isang kidlat ang gumuhit sa langit na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na silid ni Don Juan sa itaas. Doon, sa ibabaw ng ashtray, ay may isang maliit na pirasong papel na bahagyang nasunog. Isang salita lamang ang naiwan na hindi naabo. Anak. Nanatiling nakayuko si Yelena habang ang ulan ay nagsimulang humampas sa bintana. Tila ba nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Siguro nga nasa dugo niyo na talaga ang pagnanakaw. Ang mga salitang yon ni Rick ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa huling pag-asa ni Yelena. Ang bawat pantig ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na natanggap niya sa buong buhay niya. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa gintong kwintas na hawak ng gwardya. Isang alahas na hindi niya kailanman hinawakan, ngunit ngayon ay naging tali na sasakal sa kanyang kinabukasan. Layas, umalis ka sa pamamahay ko bago ko pa malimutang babae ka at ipakulong kita. Ang sigaw ni Don Juan ay yumanig sa mga dingding ng mansyon. Itinuro niya ang pintuan gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ibalik ang kwintas ni Isabela at ikaw, dalhin ang iyong karumihan palayo sa aming paningin. Hindi na naghintay ang mga gwardya. Hinawakan nila si Yelena sa magkabilang braso at marahas siyang hinila patungo sa labas. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig habang kinakaladkad siya palayo sa kislap ng mga chandelier. Palayo sa init ng mansyong inakala niyang magiging daan sa kanyang kaligtasan. Pagdating sa malapad na balkonahe, ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Tila ba ang langit ay nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang lumang canvas bag sa basang semento ay umalingaw-ngaw, kasunod ang kanyang mga damit na naging tila basahan nang itapon ang mga ito mula sa itaas. Huwag ka nang babalik dito, hampas lupa. Ang boses ni Nova ay pumailan lang mula sa itaas ng hagdanan. Nakatayo ang dalaga sa tabi ni Rick. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng binata. May suot siyang nangiting mapang-api. Isang nangiting nagsasabing siya ang nagwagi sa maduming larong ito. Bagay ka sa labas, Yelena, kasama ng putik at dumi ng kalsada. Tumingala si Yelena. Sa kabila ng labo ng kanyang paningin, dahil sa ulan at luha, hinanap niya ang mga mata ni Rick. Umaasa siyang makakita ng kahit kaunting pagsisisi, kahit isang maliit na bahagi ng lalaking nag-alaga sa kanya sa greenhouse. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Tinalikuran siya ni Rick ng walang pasintabi, hinahayaang ang dilim ng gabi ang lumamon sa dalaga. Dahan-dahang tumayo si Yelena mula sa basang semento. Hindi na siya umiiyak ng malakas. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang malamig at matigas na determinasyon. Pinulot niya ang kanyang bag at ang panyo ni Lola Elena na nahulog sa putikan. Maingat niya itong pinunasan gamit ang kanyang mga daliri, kahit na ang tubig ulan ay patuloy na nagpapadumi rito. Balang araw, bulong ni Yelena, sa gitna ng dagundong ng kulog, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangako. Luluhod kayo para bawiin ang mga salitang binitawan niyo ngayon. Hindi ako ang magnanakaw. Kayo. Ninakaw niyo ang natitirang dignidad ko. Naglakad siya palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng hapdi. Ang suot niyang bestido, ang regalong ibinigay ni Nova upang bitayin siya sa sarili niyang kahihiyan, ay nakadikit sa kanyang katawan, malamig at tila isang shroud ng kamatayan.
Narating ni Yelena ang ospital sa gitna ng malalim na gabi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Tumakbo siya patungo sa ICU. Ngunit pagdating niya sa tapat ng malaking salamin, tumigil ang mundo. Ang tunog ng mahaba at walang katapusang huni mula sa monitor ng tibok ng puso ni Lola Elena ay pumuno sa tahimik na koridor. Nakita ni Yelena ang mga doktor at nurse na dahan-dahang tinatakpan ng puting kumot ang mukha ng kanyang lola. Lola, Lola, huwag! Ang sigaw ni Yelena ay tila isang hayop na nasugatan ng malubha. Sumubsob siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang pinto ng ICU na hindi na niya pwedeng pasukin. Huwag niyo akong iwan, Lola. Wala na akong iba. Patawarin mo ako. Hindi kita naisalba. Sa gitna ng kanyang paghagulgol sa malamig na sahig ng ospital, isang matandang lalaking may dalang sulat ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay ang gwardya sa mansyon na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Aling Rosa. Inabot nito ang isang maliit na kahon na nababalot ng lumang tela. Ipinapabigay ni Aling Rosa, bulong ng gwardya. Ang boses ay puno ng awa. Nakita niya ito sa may sakit mong lola. Bago ito dalhin sa ospital, pinahabilin ito sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Yelena ang kahon, gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may isang lumang susi at isang kupasing litrato ng dalawang babaeng magkayakap, si Lola Elena at si Isabela Iturralde. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila isang mitya na muling magpapasiklab sa lahat. Ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng mga rosas. Napatitig si Yelena sa mukha ni Isabela. Ang mga mata nito ay kasing amo ng mga mata ng kanyang lola. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan habang ang lamig ng kamatayan at ang init ng paghihiganti ay sabay na gumagapang sa kanyang mga ugat. Anong sikreto ang pinoprotektahan ng kanyang lola hanggang sa huling hininga nito? At bakit tila ang pamilya Iturralde ang tunay na may malaking utang na loob sa kanila? Ang katotohanan ay hindi namamatay, natutulog lang ito sa ilalim ng mga luhang pilit nating itinatago. Ang boses ni Lola Elena sa gunita ni Yelena ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Lumipas ang 3 araw mula nang ilibing ang kanyang lola sa isang payak at malungkot na bahagi ng sementeryo. Walang marangyang bulaklak, walang maraming bisita. Tanging ang ulan at ang nag-iisang kandila na pilit lumalaban sa hangin ang naging saksi sa huling pamamaalam. Nakatira ngayon si Yelena sa isang maliit at barong-barong na kwarto malapit sa riles ng tren. Habang ang tunog ng papalapit na tren ay nagpapanig sa buong paligid, dahan-dahang binuksan ni Yelena ang lumang kahon na ibinigay ni Aling Rosa. Sa ilalim ng litrato ni na Elena at Isabela, may isang lihim na siwang. Gamit ang dulo ng kanyang kuko, itinaas niya ang manipis na kahoy. Doon ay nakatago ang isang sulat na may selyo ng pamilya Iturralde at isang maliit na diary na may pabalat na pelus. Sa unang pahina pa lamang, ang sulat kamay ni Isabela ay tila sumisigaw ng katotohanan. Elena, kapatid ko sa turing, patawarin mo ako kung kailangan mong pasanin ang krus na ito. Ang perang ibinigay ko sa iyo ay hindi nakaw. Iyon ay galing sa sarili kong ipon para sa operasyon ng batang si Yelena. Kailangan nating palabasin na ninakaw mo ito upang hindi malaman ni Don Juan ang tunay na dahilan na ang perang iyon ay kabayaran sa pananahimik mo tungkol sa nakaraan ng aking biyenan. Nanlamig ang buong katawan ni Yelena. Ang kanyang lola ay hindi magnanakaw. Ang kanyang lola ay isang bayaning tumanggap ng kahihiyan upang iligtas ang kanyang buhay at protektahan ang dangal ng pamilyang pumatay sa kanyang pagkatao. Ang bawat sampal, bawat dura, at bawat sipa na tinanggap ni Elena sa loob ng maraming taon ay dahil sa isang sakripisyong walang kapantay.
Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Iturralde, ang katahimikan ay tila isang sumpa. Hindi na nakakatulog si Rick. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga mata ni Yelena na puno ng pagsusumamo. Habang naglalakad siya sa library, nakita niya si Aling Rosa na nakatayo sa harap ng portrait ni Isabela. Ang matandang mayordoma ay umiiyak ng tahimik. "Rosa, bakit ka umiiyak?" tanong ni Rick. Ang boses ay paos at puno ng pagod. Hinarap siya ni Aling Rosa nang may katapangan na hindi pa nito naipakikita noon. Inilapag ng matanda ang isang lumang sobre sa mesa. "Dahil hindi ko na kaya ang bigat ng konsensya ko, Sir Rick. Pinanood nating lahat na mamatay sa hirap ang taong pinakamalaki ang naitulong sa pamilyang ito." Binuksan ni Rick ang sobre. Doon ay nakita niya ang orihinal na bank transfer record mula sa personal na account ng kanyang ina patungo kay Elena Avellino. May petsang bago ang sinasabing pagnanakaw. Kasama nito ang isang huling sulat ni Isabela bago ito pumanaw. "Rick, anak, kung mababasa mo ito, sana ay nasa tabi mo pa si Elena. Siya ang nagtago ng pinakamadilim na sikreto ng iyong lolo upang hindi masira ang tingin mo sa kanya. Ang perang nawala noon ay kinuha ko para iligtas ang apo ni Elena. Huwag mong hahayaang magdusa ang mga taong nagmahal sa akin ng tapat." Tila gumuho ang kisame ng mansyon sa ibabaw ni Rick. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Yelena ay bumalik na parang mga mitya ng apoy na pumapaso sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagkamuhi ay naging isang malalim at madilim na hukay ng pagsisisi. Mabilis na nagtungo si Rick sa kwarto ni Don Juan. Doon, nakita niya ang kanyang lolo na nakatitig sa bintana. Hawak ang litratong may nakasulat na, "Sana nilunod na lang kita noon." "Lolo, ano ito?" sigaw ni Rick. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. "Sino ang tinutukoy niyo rito? Si Yelena ba? Bakit niyo hinayaang magdusa ang taong nagprotekta sa inyo?" Dahan-dahang lumingon si Don Juan. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang saglit. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Dahil ang batang iyon, si Yelena. Siya ang buhay na ebidensya ng pagkakamaling gusto kong ibaon sa limot. Siya ang anak ng lalaking pumatay sa iyong ama sa isang aksidente, ang lalaking pinatawad ng iyong ina at binigyan ng pagkakataong mabuhay sa pamamagitan ni Elena. Ang bawat salita ni Don Juan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Rick. Ang pamilya Iturralde ay hindi mga biktima. Sila ang mga halimaw na nagtago sa likod ng ginto at kapangyarihan. Sa kabilang dako, si Nova ay nakatayo sa labas ng pintuan, nakikinig sa bawat salitang binitawan. Ang kanyang mukha ay namumutla. Alam niyang ang kanyang hawak na kapangyarihan ay unti-unti nang naglalaho. Ngunit sa halip na matakot, ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa tindi ng inggit. Kung hindi mapapasaka niya si Rick, sisiguraduhin niyang wala ring mapapuntahan ang dalagang kinamumuhian niya. Habang ang gabi ay lumalalim, si Rick ay mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Kailangan niyang mahanap si Yelena. Kailangan niyang lumuhod sa harap nito, kahit na alam niyang ang 1,000 luhod ay hindi sapat upang mabura ang dugong dumanak sa kamay ng kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa maliit na barong-barong ni Yelena, ang pintuan ay nakabukas at ang loob ay gulo-gulo. Wala si Yelena. Ang tanging naiwan sa sahig ay ang panyo ni Lola Elena na may bahid ng sariwang dugo. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila isang sumpa na bumabalot sa aking mga kamay. Ang panyong hawak ni Rick ay basang-basa na, hindi lamang ng ulan kundi ng dugo ni Yelena. Nakatayo ang binata sa gitna ng wasak na barong-barong, ang bawat gamit na itinumba at sinira ay tila mga piraso ng puso ng dalagang kanyang minaltrato. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto
ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ramdam niya ang bawat hibla ng pagsisisi na unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Yelena, nasaan ka? Ang pabulong na tanong ni Rick sa kawalan. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naghahanap ng matutuluyan. Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Ang galit sa kanyang puso ay tila isang naglalabang apoy na handang tumupok sa lahat. Pagpasok niya sa malawak na bulwagan, nakita niya si Nova na kalmadong nagkakape sa sofa, tila walang anumang nangyari. Ang marangyang kislap ng mga chandelier ay tila isang pangungutya sa dilim na bumabalot sa kanilang pamilya. "Rick, you're back! Bakit basang-basa ka? At ano yang hawak mo?" Ang boses ni Nova ay puno ng pekeng pag-aalala habang itinuturo ang madugong panyo. Hindi sumagot si Rick. Sa halip, lumapit siya sa dalaga at inihagis ang mga dokumentong nakuha niya mula sa library sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. "I know everything, Nova." Ang malamig na boses ni Rick ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. "Alam ko ang ginawa mo kay Yelena. Alam ko ang pagbabayad mo sa mga tao para paalisin siya sa tinitirhan niya. At alam ko ang tungkol sa singsing." Namutla si Nova. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kape sa kanyang hawak na tasa ay bahagyang natapon sa kanyang mamahaling robe. "Rick, I did it for us. Para sa pamilya niyo. She's a threat, Rick. Magnanakaw ang pamilya nila. Tumahimik ka." Ang sigaw ni Rick ay yumanig sa mga dingding ng mansyon. Ang tanging magnanakaw dito ay ang pamilyang Iturralde. Ninakaw namin ang buhay ng lola niya, ang dignidad niya, at ngayon, pati ang kaligtasan niya. "You're out of my life, Nova. Ngayon din, lisanin mo ang mansyong ito. Wala kang ititira kahit isang hibla ng iyong karumihan dito." "You can't do this to me. Ang investment ng pamilya ko sa kumpanya niyo." Ang sigaw ni Nova ay pinutol ng isang matalim na tingin mula kay Rick. "Gumuho na ang kumpanya kung kailangang gumuho, basta't mawala ka lang sa paningin ko." Habang pilit na kinakaladkad ng mga security guard si Nova, palabas ng mansyon, naririnig ang kanyang mga histerikal na sigaw at ang pagbagsak ng kanyang mga maleta sa semento. Ang kalsada ay madilim at puno ng putik. Tila ba ang tadhana ay nagbibigay na ng unang bahagi ng kanyang kabayaran. Sa itaas na palapag, si Don Juan ay nakahiga sa kanyang malaking kama. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng tunog ng kapaguran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Inalis ni Rick ang lahat ng kapangyarihan sa matanda. Inilagay ito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga doktor at ipinagbawal ang anumang pakikipag-ugnayan sa labas. Ang dating makapangyarihang hari ng mga Iturralde ay naging isang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Isang taon nang lumipas, ang buhay ni Rick ay naging isang walang katapusang paglalakbay. Tinalikuran niya ang marangyang buhay sa Makati. Ipinagbili niya ang kanyang mga mamahaling sasakyan at ang kanyang bahagi sa kumpanya upang punduhan ang paghahanap kay Yelena. Ang kanyang balat ay nangingitim na sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na lungkot na hindi na kayang burahin ng anumang yaman. Narating niya ang isang maliit at tahimik na bayan sa labas ng Laguna. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang malambing na tunog ng mga kampanilya sa hangin ay tila nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya sa isang makitid na kalsada, tumigil siya sa harap ng isang maliit na tiyam ng bulaklak na may pangalang Ang Hardin ni Elena. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang malambing na tinog ng kampanilya. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang rosas at sampagita, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng isang simpleng puting damit at ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay habang inaayos ang mga bulaklak ay puno ng ingat at pagmamahal.
Dahan-dahang humarap ang babae nang marinig ang tunog ng mga sapatos ni Rick sa sahig na gawa sa kahoy. Tumigil ang mundo ni Rick. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang katulong na nakayuko at laging natatakot. Ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag at ang kanyang muka ay may taglay na kapayapaan na tila nakuha niya mula sa lupang kanyang inaalagaan. Yelena, ang pabulong na tawag ni Rick, ay tila isang panalangin na sa wakas ay natupad. Tumingin si Yelena sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala ring saya. Ang tanging naroon ay isang malalim na pader ng distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na mahirap tawirin. Mr. Iturralde. Ang boses ni Yelena ay kalmado at formal. Anong kailangan niyo? Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa mukha ni Rick. Napansin niya ang isang maliit na bata na lumabas mula sa likuran ng shop. Isang batang may mga matang kasing itim ng sa kanya na humawak sa laylayan ng damit ni Yelena. Wala na pong utang ang pamilya ko sa inyo, Mr. Iturralde. Pakiusap, umalis na kayo. Ang bawat salitang binitawan ni Yelena ay tila isang malamig na pader na itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ang dating nanginginig na tinig ng dalagang humihingi ng awa sa mansyon ay napalitan na ng isang matatag at formal na tono. Nakatayo siya sa likod ng counter ng kanyang maliit na flower shop. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatali ng isang buke ng puting rosas, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Napako ang tingin ni Rick sa batang lalaking nakahawak sa laylayan ng damit ni Yelena. Ang bata ay may mga matang kasing itim ng sa kanya, at ang hugis ng panga nito ay tila isang maliit na bersyon ng sarili niyang refleksyon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Rick, isang halo ng pagsisisi, pangungulila, at ang katotohanang marami siyang nawalang sandali na hindi na kailanman mababalik. Yelena, isang taon kitang hinanap. Ang boses ni Rick ay basag, puno ng pagod, na tila galing sa malayo. Humakbang siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga sapatos ay lumikha ng mahinang tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang sakripisyo ni Lola Elena. Alam ko ang ginawa ni Nova. Narito ako para magmakaawa sa'yo. Dahan-dahang itinigil ni Yelena ang kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang gunting at hinarap ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo, ngunit naging mitya rin ng kanyang pinakamalaking pagkawasak. Para saan, Rick? Ang pagtawag niya sa pangalan nito sa unang pagkakataon ay hindi nagbigay ng tamis, kundi pait. Para sa mga sampal na tinanggap ko? Para sa gabing itinapon niyo ako sa ulan na parang basura? O para sa lola ko na namatay na may bitbit na kahihiyan dahil sa pamilya niyo? Patawarin mo ako, ang tanging nasabi ni Rick bago ito tuluyang lumuhod sa harap ni Yelena. Ang dating mapagmataas na tagapagmana ng mga Iturralde ay nakasubsob ngayon ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kinalulimutang emosyon. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataong bumawi sa inyo sa anak natin. Ngunit hindi natibag si Yelena. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato pagkatapos ng lahat ng bagyong pinagdaanan niya. Ang pera mo ay hindi kayang ibalik ang buhay ni Lola. Ang pagsisisi mo ay hindi kayang burahin ang peklat sa puso ko. Mabuti na kami rito, Rick. Tahimik na ang buhay namin. Huwag mo na kaming gambalain pa. Lumabas ang isang malakas na tunog ng kulog mula sa kalangitan, hudyat ng papalapit na ulan. Isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng shop, dala ang amoy ng basang lupa. Pinanood ni Yelena si Rick na tumayo at dahan-dahang lumabas. Ang kanyang likod ay tila kuba sa bigat ng daladalang kasalanan. Ngunit hindi umalis si Rick. Tumayo siya sa labas ng shop sa tapat ng malaking salamin na bintana.
Habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos ng malakas, nanatili siyang nakatayo roon, hinahayaang mabasa ang kanyang buong katawan. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang parusa na tinatanggap niya ng buong puso. Nakatayo si Yelena sa loob, nakatingin sa labas. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang dumadaloy sa pagitan nila. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang idiniin ang kanyang mga daliri sa malamig na salamin. Eksaktong sa tapat ng mukha ni Rick na nakapikit sa gitna ng unos. Ang kanyang puso ay sumisigaw, nabuksan ang pinto. Ngunit ang alaala ng nakaraan ay tila isang tanikalang humihila sa kanya pabalik. Lumipas ang ilang oras. Ang dilim ng gabi ay tuluyan ng lumamon sa bayan ng Laguna. Ang tanging liwanag ay galing sa mga poste ng kuryente at sa munting ilaw sa loob ng shop ni Yelena. Sa gitna ng malakas na ulan, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng shop. Ang tunog ng mga gulong sa basang kalsada ay lumikha ng isang mahabang buntong hininga. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas. Isang matandang lalaki ang inalalayan ng isang nurse upang maupo sa isang wheelchair. Si Don Juan Iturralde iyon. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa karatula ng shop. Ang hardin ni Elena. Nararamdaman ni Yelena ang isang matinding pangangatog sa kanyang mga tuhod. Ang taong naging simbolo ng kanyang lahat ng pagdurusa ay narito na sa harap niya. Ang tunog ng pag-ikot ng wheelchair sa semento ay naging mas malakas kaysa sa ingay ng ulan. Huminto si Don Juan sa harap ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na puting sobre na may bahid ng basa. Tumingala ang matanda kay Rick na nakatayo sa kanyang tabi bago muling ibinaling ang paningin sa loob ng shop kung saan nakatayo ang dalagang minsan ay tinawag niyang hampas lupa. Ang tunay na pagluhod ay hindi nasusukat sa pagbaba ng mga tuhod sa lupa, kundi sa pagpapakumbaba ng isang pusong binalot ng sobrang kapalaluan. Ang bawat pag-ikot ng wheelchair ni Don Juan sa sahig ng flower shop ay tila isang mabigat na hakbang ng kasaysayan. Pumasok ang matanda sa loob, dala ang amoy ng ulan at ang halimuyak ng mga basang rosas. Nang magtama ang paningin nila ni Yelena, ang dalaga ay nakita ang isang lalaking wala na ang dating bagsik. Ang mga mata ni Don Juan ay tila dalawang tuyot na balon na sa wakas ay muling dinatnan ng tubig ng pagsisisi. Dahan-dahang iniabot ng matanda ang basang sobre kay Yelena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi lamang dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng lihim na nasa loob nito. Yelena, anak, ang boses ni Don Juan ay tila isang gasgas na plaka, mahina at gari sa bawat pantig. Patawarin mo ang isang matandang binulag ng galit at takot. Ikaw ang tunay na nagligtas sa aming pamilya, hindi lamang sa kahihiyan, kundi sa aming sariling mga demonyo. Binuksan ni Yelena ang sobre. Doon ay nakita niya ang titulo ng lupang kinatitirikan ng kanyang shop at ang isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng ari-arian ni Isabela ay nakapangalan na sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit hindi ang papel ang nagpaiyak kay Yelena. Ito ay ang isang maliit na sulat kamay ni Don Juan para kay Elena, ang tanging kaibigang hindi ako tinalikuran kahit na ako ang naging kaaway. Ang lahat ng pait, ang lahat ng galit na itinago ni Yelena sa loob ng 1 taon ay tila isang dam na biglang bumigay. Napapasandal siya sa counter, ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kapayapaan. Pinapatawad ko na po kayo. Ang pabulong na sagot ni Yelena habang dahan-dahang lumalapit sa wheelchair ng matanda. Hindi para sa inyo, kundi para magkaroon na ng kapayapaan ang lola ko sa kabilang buhay at para hindi na lumaking may bitbit na hapis ang anak ko.
Lumapit si Yelena at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Don Juan. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ng matanda. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang tumila. Hinahayaang ang liwanag ng buwan ay sumilip mula sa likod ng makakapal na ulap. Tumingin si Yelena kay Rick na nanatiling nakatayo sa pintuan, basang-basa at puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Lumapit ang binata. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang na biglang maglalaho. Rick, tawag ni Yelena. Pumasok ka. Malamig sa labas. Ang simpleng paanyayang yon ay tila isang pintuan na muling bumukas matas ang mahabang panahon ng pagkakalak. Pumasok si Rick. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bata na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa maliit na duyan sa sulok ng shop. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng anak. Isang haplos na puno ng pangakong hindi na muling lilisan pa. Lumabas silang dalawa sa maliit na balkonahe ng shop, sa ilalim ng malaking puno ng sampaguita. Ang amoy ng bulaklak ay napakatamis. Tila ba ang kalikasan ay nagdiriwang sa muling pagkakasundo ng dalawang pusong pinaghiwalay ng tadhana. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, bulong ni Yelena habang nakatingin sa mga bituin. Maraming sugat ang kailangan pang hilumin. Humarap si Rick sa kanya. Kinuha ang kanyang mga kamay at dahan-dahang idiniin ang isang halik sa kanyang mga daliri. Hihintayin kita, Yelena. Kahit gaano katagal, ako ang magiging pader mo, ang silungan mo sa bawat ulan na darating. Hahayaan kong ang bawat araw ng buhay ko ang maging kabayaran sa bawat luhang ibinuhos mo. Isang dahan-dahang pag-ugoy ng hangin ang nagpabagsak ng ilang talulot ng sampagita sa kanilang mga balikat. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang tibok ng kanilang mga puso na sa wakas ay nagtatagpo na sa iisang ritmo. Hindi na sila ang amo at ang katulong, hindi na sila ang biktima at ang salarin. Sila ay 2 taong natutong magmahal sa gitna ng sakit at natutong magpatawad sa gitna ng galit. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Laguna. Ang hardin ni Elena ay hindi lamang naging isang tiyam ng mga bulaklak, kundi naging isang simbolo ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Isang pag-ibig na tila rosas na mas lalong nagiging maganda pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit ng kahapon, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sugat ang iyong bukas. Ang bukang liwayway sa mansyon ng mga Iturralde ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga bintanang dati ay laging nakasara, ay nakabukas na ngayon. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang amoy ng mga rosas at sampagita mula sa hardin. Ang mansyong dati ay tila isang marangyang bilangguan ay naging isang tunay na tahanan, isang santuwaryo ng pag-ibig at paghilom. Nakatayo si Yelena sa gitna ng malawak na sala, suot ang isang maluwag na puting bestido na bahagyang bumabakat sa kanyang sinapupunan. Siya ay muling nagdadalang tao, isang bagong buhay na simbolo ng kanilang panibagong simula. Maingat niyang inilalagay ang mga sariwang bulaklak sa isang kristal na florera. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng kalinga. Tila ba bawat talulot ay bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. Sa itaas ng fireplace, 2 portrait ang magkatabi na ngayon sa iisang frame. Ang larawan ni Isabela Iturralde at ni Elena Avellino. Wala ng rehearse, wala ng lihim. Ang 2 babaeng nagmahal at nagsakripisyo ay kapwa kinikilala na ngayon bilang mga haligi ng katotohanan sa pamilyang ito. Hon, dahan-dahan lang. Baka mapagod ka. Ang malambing na boses ni Rick ay narinig mula sa kanyang likuran. Naramdaman ni Yelena ang pagyakap ng mga bisig ni Rick mula sa likod. Isinandal ng binata ang kanyang baba
Sa balikat ng asawa, ang kanyang paghinga ay payapa at puno ng pasasalamat. Si Rick ay hindi na ang mapagmataas na tagapagmana. Siya na ngayon ay isang lalaking natutong magtanim, natutong makinig, at natutong magsilbi sa mga taong mahal niya. "I'm okay, Rick. Masaya lang akong makitang maayos ang lahat," sagot ni Yelena habang hinahaplos ang mga kamay ng asawa na nakapatong sa kanyang tiyan. Sa labas, sa malawak na damuhan, makikita si Don Juan na nakaupo sa kanyang wheelchair sa ilalim ng puno ng nara. Kasama niya ang maliit na si Ricardo Jr. na ngayon ay masayang naglalaro ng saranggola. Ang matanda ay tumatawa, isang tunay na tawa na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinagmamasdan niya ang kanyang apo sa tuhod na tila ito ang kanyang huling pagkakataon na makita ang kagandahan ng mundo. Ang dating hari ay naging isang mapagkumbabang lolo na ang tanging yaman na lamang ay ang nangiti ng bata. Malayo sa karangyaan ng Makati, sa isang madilim at maingay na palengke sa kanto, isang babaeng may maruming mukha at gulugulong buhok ang abalang naglilinis ng mga kanal. Si Nova iyon. Ang kanyang pamilya ay tuluyang naghirap matapos ang mga ilegal na transaksyong nabunyag at ngayon ay nararanasan niya ang mismong hirap na dati ay pinagtatawanan niya. Ang bawat pagod, bawat amoy ng basura ay tila isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ang karma ay hindi natutulog. Ito ay naniningil sa tamang panahon. Nahanap na natin ang tunay na kayamanan, Yelena. Bulong ni Rick habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng asawa. Hindi ito ang mansyon, hindi ang kumpanya, kundi ang kapayapaang ibinigay mo sa amin. Tumingala si Yelena sa asul na kalangitan. Naalala niya ang bawat patak ng ulan, bawat sampal, at bawat luhang ibinuhos niya sa mga nakalipas na taon. Ang lahat ng iyon ay tila mga aninong naglaho na sa ilalim ng sikat ng araw. Natutunan niyang ang tunay na utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng tapat na pag-ibig at dambuhalang pagpapatawad. Salamat, Lola Elena. Salamat, Ma'am Isabela. Pabulong na panalangin ni Yelena sa hangin. Tapos na ang giyera. Payapa na po ang lahat. Ang huling sikat ng araw sa hapon ay nagbigay ng gintong liwanag sa kabuuan ng mansyon habang naglalakad ang pamilya patungo sa hapagkainan para sa kanilang hapunan. Ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan at ang tunog ng mga kampanilya sa hangin. Ang hardin ni Elena ay patuloy na mamumukadkad, hindi lamang sa Laguna, kundi sa bawat sulok ng kanilang mga puso habang buhay.